Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, pag-uusapan natin paano nga ba tayo makakapag-set up if invited na tayo sa content monetization sa ating profile or even page. So ito nga po yung bagong content monetization program wherein kinombine na po lahat ng ating mga individual tools. Sa long form video, short form video, pati yung mga bonuses. So pag-uusapan natin guys, itong bagong balita for creators para sa ating lahat. Kasama na dito yung mga newbie or aspiring content creator. At kung matagal na po kayo, baka nagtataka kayo, biglang nawala yung inyong mga individual tools at naging ineffective na siya. So, totoo po yun guys. Lahat po tayo, newbie or old creators, ay eto na yung ating monetization, yung content monetization program. Meta launches content monetization program last August 31, update. At yung ating mga individual tools, kung mapapansin nyo, lahat po yan ay mawawala na. Okay, pakita ko lang sa inyo. Kunin ko lang itong phone natin. So, sabi dito, ano yung mababago after August 31, 2025? So, papakita ko sa inyo yung update sa ating mga individual tools. Meron diyang notification na yaan po hanggang October na lang siya. Okay, so baka magtaka kayo na kulay red na po yung notification dyan. So, ayan. Kasi nga po, aalisin na talaga yung mga individual tools. Wala na po yan. So, punta lang tayo sa ating professional dashboard. Ito, pakita ko sa inyo para magkaroon ka ng idea. Ito, punta tayo dito sa my monetization. And then, under po ng monetization natin, balik ko lang dito sa may baba. Ito yung mga mare-remove na sa October. Yung ads on Reels, mapapansin nyo guys dito, kulay red na yung notification. Ads on Reels is no longer active until October 3, 2025. So, possible guys, itong monetization ng ads on Reels, bonuses, and then yung in-stream ads, possible yan by October 3 or after, mawawala na din po ito. Itong mga tools na to. I don't know kung possible, pero possible kasi nga, wala na din siyang use, di ba? So, lahat po ng ating earnings nandito na sa content monetization. Included na yung video format, yung short and long, tsaka yung non-video format. Included naman dun yung photo, text, and stories. At meron pang bago yung affiliate partnership program. So, yun. Doon po ako ngayon nagpo-focus sa affiliate partnership program. Kaya makikita nyo yung ating Facebook account. Wala na akong napopost na more on tutorial. Dito na lang po tayo sa YouTube. Kaya kung may nagtatanong, pa-direct nyo na lang dito sa ating YouTube channel. So, Meta officially launched the Content Monetization Program or CPM, combining in-stream ads, Reels ads or short video, and performance bonuses into one powerful system. Yes, guys. Actually, ang bagong monetization na to is very, useful. Lalong-lalo na sa mga newbie. Why? Kasi nga, before, kung babalik tayo sa mga individual tools, kailangan pa natin ma-meet yung mga criteria or requirements per monetization sa in-stream ads, ads on Reels, tsaka bonus program. Pero guys, dito, once na tayo ay eligible, yung ating page or yung profile, lahat na po yan ay pwede tayong kumita. Sa long form video, short form video, bonuses, yung star hindi pa, iba kasing invitation yon. Yung non-video format, pwede rin tayong kumita doon sa photo, text, and stories. So, ito yung mga bago inside Content Monetization Program. All monetization tools under one dashboard. So, yun nga po yung kagandahan. Under one dashboard na lang siya. Hindi na nga tayo pupunta pa sa tool ng long form video, tool ng short form video, tool ng bonuses. So, magkakasama na sa isang dashboard. Photo, text, posts, photos, text posts, reels, and video can all earn money. Totoo po yan, guys. Kaya nga, ang palagi kong sinishare sa inyo, i-take serious nyo yung opportunity na to. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan to. Alam nyo naman, so hindi ko kayo nine-negative. Pero alam nyo naman, di ba, more on AI na si Facebook. Before, si Facebook nagbaboss ng tawag dito, ng mga manpower, di ba, para mag-detect ng mga violation or restriction.
Pero ngayon guys, gumagamit na ng AI. So, ang kinakatakot ko lang as a creator, baka mapalitan din tayo ng AI. So, ano nga ba yung gagamitin ng mga possible ng mga platform na ito? Instead na mag-create ng mga actual na creator na nagsasalita, katulad nito, nagsasalita ako sa harapan nyo, baka sa mga susunod na taon o susunod na panahon, hindi na siya totoo. Kumbaga, ano na siya, virtual na. So, yung isa is nagke-create ng content regarding sa tutorial, di ba? Or review, or mga funny content, entertainment content. More on virtual. Parang virtual reality na siya. Pero more on 3D or 4D na. Tama ba? Meron na bang 4D? Parang mas realistic na nagsasalita. Para talagang totoong tao. So, alam ko, may napanood ako isang clip nun guys sa YouTube. Yung bansa na yon, alam ko, ibang bansa siya eh. Nagpo-promote siya ng product, pero gamit yung super advanced na artificial intelligence. Kala mo talaga totoong tao, pero artificial intelligence yon. Kumbaga, binidyo yung isang tao ng mahabang oras na nagsasalita siya, tapos na-recognize ng AI lahat ng galaw niya, yung maliliit na galaw, yung pagpikit ng mata, pagkurap, pagsasalita, yung paggalaw ng kamay, na-record lahat yun guys ng AI. Tapos, nag-create na siya ng ano niya, parang virtual duplicate. Instead na siya yung nasa harap ng camera at nagsasalita at nag-offer ng mga products, AI na. So, yun yung kinakabahala ko din as a creator. Kasi nga, ang bilis ng evolution ng artificial intelligence. Kaya nga, hanggang maaga, take serious nyo to. Kung kayo ay kukita or magkakaroon ng opportunity, i-pursue nyo talaga siya, guys. Okay? Kung kayo po ay mga business owner or meron kayong mga online services, ito na yung oras para talaga sumabay kayo sa artificial intelligence or sa internet. Kung yung mga business nyo guys is wala sa internet, possible mag-survive pa rin yan. Pero possible guys, hindi na yung ganong, di ba, magiging popular sa inyong lugar. Napansin ko nga guys yung mall dito sa amin. Dati, lahat ng mga stall, bukas yan. Pero ngayon pag pumapasyal ako sa mga mall, wala na. Kasi nga, kahit yung pagbili or pagbebenta is nasa online na din. So, di ba? So, ito yung opportunity natin para sumabay. So, magiging consumer ka ba o magiging producer ka? It's up to you. Okay? So, performance-based payout, again, si Facebook, hindi na po ito nakabase kung ilang milyon ang video views nyo sa isang content. It doesn't matter kay Facebook. Nagmamatter ng kay Facebook, syempre, yung engagement-based payout na. Yung views, I don't think so na dito pa siya tumitingin. Pero for sure, meron pa rin porsyento. Pero nasa engagement-based na siya. Okay? The higher the comment na nagigain nyo or yung share or yung reaction, for sure, the higher the revenue na pwede nyo kitain. Sabi pa rin dito sa pang-apat, transparent eligibility requirement in one place. So, ito din yung makikita natin sa content monetization. Katulad nga ng pinasili po sa inyo, ito yung ating content monetization. Makikita nyo nandito na lahat. 'Di ba? So, isang kitaan na lang, isang dashboard na lang, which is very simply na dashboard. Wala nang paligoy-ligoy, 'di ba? Wala nang punta pa sa ibang tool para silipin kung ano na yung reach, kung magkano na yung kinikita. So, paano natin ma-check yung ating eligibility kung tayo ay malapit na ba ma-invite or hindi mai-invite? So, kung yung page po ang gamit nyo, step 1, pumunta kayo sa Meta Business Suite. Next, monetization tab. And then, piliin nyo po dyan yung drop-down. Meron yung color green, yellow, and red. Ito represent kapag kulay green, eligible kayo. Kapag kulay yellow, meron po kayong mga issue na dapat yung ayusin sa inyong page. Kung red naman po, not eligible yet. Okay, pwede ring restricted or merong violation. Yung number 4, pwede nyo i-click dyan sa inyong page yung eligibility for more details. Kung naka-personal profile kayo, kailangan nyo po muna i-turn on yung inyong professional dashboard. Then, i-click nyo yung tools to try, monetization, and then see available program or criteria not met. So, ito pong gamit natin na account is personal account po ito. But
invited po tayo sa content monetization, invited tayo sa creator storefront, invited din tayo sa affiliate partnership. So ano lang yung pwede ko ma-share dito based on my experience sa ating personal account. Kailangan po talaga consistent at yung content natin is pasado sa community guidelines or wala tayong nalalabag. Okay? So, original, high quality. Mag-focus po kayo doon. Okay? Siyempre, ito yung eligibility requirements. Pero hindi po ito, tawag dito, hindi ito mismo yon. Hindi ito official. Eligibility requirements 2025 sa content monetization. Content monetization program or CPM, kailangan daw natin mag-reach ng 10,000 followers, which is wala pong official na nire-release si Facebook. Pero guys, at least, kung kayo po ay creator or aspiring or nagsisimula na, mag-goal kayo ng 5,000 to 10,000 followers. Okay? Kasi hindi naman sa viewers nyo yan kundi para sa inyo. At least, nag-grow kayo as a creator. So, dapat po talaga meron kayong ginogol or hinihit every month. So, sample natin, sabihin natin, first month na pag-upload nyo, makagain kayo ng 1,000 followers. So, next month, 2,000. Next month, 3,000. So, hanggang maabot nyo yung 10,000 followers. Kahit wala pang official criteria or requirements si content monetization, mas okay kung meron tayong ina-achieve na goal. So, yung 60,000 watch minute within 2 months, hindi po ito official. Pero I suggest, kailangan nyo pa rin mag-upload ng video. Kasi kung wala tayong video, wala tayong ads na makikita dyan. Or walang ads na ilalagay dyan si Facebook. So, kung kayo po more on photo, text, and stories, which is pwede rin naman kumita doon. Pero I highly suggest mag-upload kayo ng video. Diba? So, video quality and original and be consistent. So, 5+ active videos. So, ako I suggest kung kaya nyo mag-upload ng 2 or 3 video per day. Yun. So, iset nyo. Kung hindi nyo kaya sa umaga, sa gabi, pwede kayong mag-content. So, sample, nakauwi na kayo kung galing kayong trabaho, siguro 5 or 6. Sabihin natin, 7, mag-upload kayo. Palibang kayo ng ilang oras, upload ulit kayo, nakadalawa na kayo. Or pwede umaga, tsaka sa gabi. So, upload kayo ng dalawa. In 1 month yan, possible makapag-upload kayo ng 50 or 60 videos. So, ganun. Pasimplihin na lang natin, di ba? So, yung pan-subscription, wala din naman po ito. Hindi pa ito official. Kaya, hindi muna natin yung pag-uusapan. Sa stars, 18 plus po talaga, 18 years old pataas yung pwedeng sumali dito sa stars. Tawag dito, tool. 100 plus followers, pwede na po talaga yung 100 plus. Pero I suggest guys, 1,000 or 10,000 followers yung i-achieve nyo. Okay? So, the big opportunity most creator miss. Ito, many focus only on video but now photo, text, and stories can also generate income. Totoo po yan guys. Meron po tayo na-generate sa pagpo-post natin ng picture natin, yung stories, pati po yung text post. Diba? Kung marami yung magko-comment dyan, magre-react dyan, mag-share ng kanilang thoughts, or ayun, pwede tayong kumita ng mas malaki. Okay? Meta is even paying higher for text image posts compared to Reels right now. Totoo yan guys, mas malaki yung kitaan ngayon sa image and text posts kasi nga mas maraming engagement. 'Di ba? So, I don't know, pa iba-iba dati ang laki ng kitaan sa short video, tapos after ng ilang taon, malaki naman kita sa long form video. Tapos ito sa naman sa text and photo naman malaking kita, 'di ba? Imagine this, writing 30 minutes post could earn more than editing full video. Zero cost, massive upside, 'di ba? Totoo 'yan, guys, 'di ba? So, what you should do right now, check your content monetization eligibility. So, palagi dapat natin i-check kung tayo ay eligible na, enable natin lahat ng tools natin to qualify sa mga susunod na update, 'di ba? Review requirements for lock tools. Ano nga ba yung kulang nyo? Baka meron pa kayong mga violation or restriction na kailangang i-appeal. So, create a growth plan to hit threshold. Importante 'yon. Post more text
and images fastest way to earn. So, depende naman. Kung hindi pa naman kayo monetize, mag-focus muna kayo sa mga video. Short or long video. Pwede po yun. Okay, wala namang masama kung pagsasabay-sabayin nyo ng pag-upload. Depende kung sa data or ano nyo, analytics nyo, kung ano yung mas mataas na na-reach na engagement, dun po kayo mag-focus. Diba? So, guys, maraming salamat. At very basic lang naman kung paano tayo makakapag-set up, kung tayo ay invited na, ano yung mga dapat natin gawin kung hindi pa tayo invited. So guys, kung meron natutunan, please consider subscribing and click yung bell notification para sa mga ganitong next video natin, mano-notify kayo. And pa-share and pa-like na din po yung video natin. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye.